Mga kapatid, magandang linggong hapon po sa inyong lahat. Marami po ang na-high blood doon po sa vlog ko po kagabi. Kasi naman, itong dalawang namimitik ng odometer ng mga ibinebenta nilang mga sasakyan, malakas pa ang loob nila na magalit sila kay Jeep Doctor at sinabihan pa si Jeep Doctor na huwag masyadong magpasikat sa social media. Kami na ngang magkaibigan ang nagbubulgar nitong mga maling gawain nila, sila pa yung matapang. Kaya yung mga yan, mga kapatid, kung ma-encounter nyo, bibili kayo ng segunda manong sasakyan at ganyan silang pumorma na para bang akala mo banal-banalan, ako mga kapatid, mag-ingat po kayo. Maraming mga maayos na mga tindahan, na mga second hand na mga sasakyan ang pwede nyong puntahan. Huwag kayong pupunta doon sa mga fly-by-night lang na mga BNS, no? Yung bad na seller, sabi nga nila, BNS daw sila, buy and sell, yung pala bad na seller. Hanggat maaari, huwag kayo dyan sa mga fly-by-night na yan. O kaya yung mga nakikipwesto lang. Ang hanapin nyo talaga, yung mga may-ari ng sasakyan at dapat kompleto dokumento, meron kayong kasulatan na kapag bibilhin nyo, pwedeng isoli o kaya naman iro-road test nyo talaga ng mahabang oras. Hindi yung basta maipaandar lang ng konti, mag-atras abante lang kayo, bibilhin nyo na. Mahirap po talagang magtiwala ngayon. Ako, napakaraming magnanakaw, napakaraming masasama ang kanilang mga puso. No, walang iniintindi, yung sarili lang nila. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Nag-message nga po sa akin si Jeep Doctor. Sabi nga niya dito, Randy Uci de la Merced, pwede nasa politika, sir, di ba? Pag mali, pagtakpan, at mapaparusahan pa yung walang kasalanan. Kasi they oppose the wrongdoings. O, di ba? Kung sino pa yung may mabuting kalooban, yung pa yung kinulong. At yung mga gumagawa ng kalokohan, yung mga magnanakaw, no, naninakaw yung para sa mga mahihirap, para sa dukha, nangangamatay. Itong mga dukha na to, dahil lalo pa ngayon na matindi ang kalamidad, wala naman silang maayos na pagkain, wala silang pampagamot, sila ngayon ang nalalagay ngayon sa alanganin. Dahil yung dapat na pera na para sa kanila, ninakaw na. So yan. Okay mga kapatid, puntahan ko itong crosswind na to na ibinlag ko po kahapon. May mga nag-comment po, ito po yung sabi nila, kasi bakit daw hindi ko ginamitan ng compression na testing or tester. Ito po ang sabi ni Gujo, hello, di ba meron tools or instrument para ma-detect ang loose compression? Di na-diagnose nung unang mechanic. Bago kalasin, dapat may protocol. Walang regulasyon or certificate ang maraming mechanic, kaya napaparami gastos ng car owners. Ganito yan, Gujo. Kasi hindi naman din lahat talaga ng shops ay mayroong gamit na yon, yung compression tester. At hindi mo rin pwedeng gamitin yung compression tester ng pangdigasolina, meron ako niyan, sa mga diesel engine. At hindi rin lahat ng makina ng mga diesel engine ay pwede mong gamitan ng compression tester kung wala ka ng mga adapters na ilalagay. Kasi tulad nitong engine na to, itong 4JA1, wala itong spark plugs. Nakatulad nung sa mga digasolinang sasakyan na doon mo ngayon ilalagay yung compression tester mo na kapag kinrank mo, mag-aakit baba yung piston, masusukat niya ngayon yung compression doon sa sinasaksakan or doon sa tinutornilyuhan ng spark plug, doon ka maglalagay. Ito kasi, wala naman tong spark plug. At wala rin tong heater plug, wala itong glow plug. Wala kang paglalagyan ngayon nung compression tester na yon. Gustuhin ko mang gawin yung sinasabi mo, sir, at maging yung nakaraang mekaniko, hindi niya magagawa. So yung mga compression tester niyan, may mga special na adapters din yan sa bawat makina. Nagkataon ito, lumang makina na eh. Kaya wala tayong mailalagay doon sa suksukan mismo ng injectors para ilagay mo yung adapter mo ng compression tester kit mo. Hindi po kaya. Pero alam mo kapatid, yung ginawa namin na pag-diagnose dito para malaman kung ito ba ay loose compression, yun palang sapat na. Hindi mo na kailangan yung sinasabi mong certificate. Ang maraming mechanics, hindi na kailangan yun. Simpleng-simple ang pag-test ng compression. Tulad yan, inikot ko sa belt, naiikot ko. Loose compression yun. Kasi kung yan ay may compression, pipigilin nung compression na yon, nung pressure na yon, yung ikot ng yung akyat baba ng piston. Hindi mo talaga halos maikot ng kamay yan, kaya ginagamitan ng llave. Pangalawa, sinubukan na rin naming i-start yan at hindi nga umaandar. Ito,
Simpleng-simple, walang computer, okay naman ang buga ng injectors, wala siyang spark plug, hindi siya katulad ng mga di gasolina, pero ayaw pa rin umandar, doon pa lang malalaman mo na may problema na talaga yung compression. Kaya nga, itong vlog ko na to, maiintindihan mo kung bakit ayaw gumana ng makina na to. At hindi mo na kailangan ang compression tester. Dito po sa vlog ko ngayon, panoorin mo po isa-isa yung explanation ko dito doon sa dalawang estudyante ko kung bakit ayaw mag-fire, kung bakit walang compression itong makina po na to. Pero siyempre, hindi ko kakalimutan banggitin din itong tanong ni Densoy. Sabi ni Densoy, tanong lang po, bakit hindi po ginamitan pa ng compression tester para talagang sure kung loose compression nga? Ayan, naipaliwanag ko na po. Densoy, panurin mo po ito. Ipapakita namin sa inyo kung gaano kalaki ang damage ng makina po nito pong 4JA1 po na ito na Sportivo. Ito po, panurin nyo. So ngayon, ang sabi ko sa may-ari nito, kailangan nating buksan yung makina. Uunahin ko sa cylinder head lang muna para makita natin yung problema. Kasi ito malamang nag-overheat ito. Ngayon, nag-loose compression siya kaya hindi na natin mapa-start. Papakalas ko na itong cylinder head para makita po ninyo. Mga kapatid, ito po, naibaba na ni Rudy yung cylinder head nitong crosswind. Yung sa vlog ko po kahapon na sabi ko nga po sa inyo, loose compression yung makina, ayaw talagang umistart. Tapos kapag kinakrank mo, pag nire-redondo mo, puro usok dito sa suksukan ng dipstick. Hindi naman umaandar yung makina, hindi tumutuloy. Paano nga tutuloy? Nalulunod na po sa diesel yung cylinder. Tingnan nyo, ito, puro diesel. Yung kanyang pinaka-chamber, puro diesel na po yan. Ito namang ganitong makina, wala po itong glow plug. Hindi magbabaga, walang magbabaga doon sa cylinder, dito sa pinaka-combustion chamber niya. So ngayon, ayaw talagang umistart kasi wala yung loss compression. wala yung compression stroke. Kasi 'di ba may 4 na stroke tayo. Ito mga estudyante ko. Ikaw nag-test na ka, 'di ba? Oo, sir. Ikaw test na ka rin. Hindi, sir. Graduate. Graduate ito. 4 years yung mo, 'di ba? Course mo sa automotive, major niya automotive. Ngayon, meron tayong 4 strokes para sa mga ganitong makina kasi 4 strokes engine. Ano yung unang stroke? Intake. Intake stroke, yun yung higop. Ang susunod na stroke, Yung combustion, compress. So, i-compress niya ngayon. Yun yung nawala, mga kapatid. Dapat, pag higop ng hangin, i-compress ngayon yung pag-akyat ulit ng piston. Kaso, hindi na niya nakukompress. Nawawala na yung hangin. Lumulusot na doon sa piston ring. Kaya ngayon, pagbuga ngayon ng ating injector, kasi pag i-compress niya, pagdating doon sa ibabaw ng piston, yung sa top dead, bubuga yung injectors, wala na. Hindi na niya masunog yung diesel. Kaya nawawala ngayon yung susunod na stroke, yung power. Di ba? Wala yung power. Ngayon, yung pang-apat na stroke, yung exhaust. Yung nasunog, yung product of combustion, ilalabas naman niya doon sa tambutso. Exhaust. So dito, nawala yung compression. Hindi siya nako-compress. Kaya ang sabi ni Rudy, Loss compression. loss compression. Okay, tignan nyo, bakit siya nag-loss compression? Tignan nyo naman ang nangyari po sa cylinder po niya. Ayan, tignan nyo po ito. Ayan, yung liner. Tignan nyo nangyari sa liner. Hindi na pwede yan. No? Yan ay doon sa 3. Itong 2 naman, tignan nyo, grabe to. Mas malala po yan. Buong paligid Ikutin natin yung camera. Buong paligid po yan. Tignan nyo, paikot. Talagang sira po itong kanyang liner. Yung iba nga halos sa isang side lang no? Isa lang dito lang. Isa lang, ito paikot. Hanggang dun. Buong paligid ng liner. Talagang, Loss compression na talaga. ako duda ko, Rudy, nag-stack up ang piston ring nito. Oo. Kasi dahil dun sa overheat, nag-stack up yung piston ring. Hindi nga namin magalaw yung Piston. yung piston, itong 2-3. Pero yung 1 saka 4, nagagalaw ni Rudy. Sige nga, Rudy, try mo ngang iangat pa to, i-top dead mo tong 1. Saka yung 4, i-top dead mo. Yan. Sige, galawin mo. Gagalaw pa ito. Yan, gumagalaw siya. Pati yung 4, galawin mo. May clearance to Ibig sabihin, yung piston ring, nagmo-move. Ngayon, iangat mo ngayon tong gitna, itong 2 saka 3. Sige, top dead mo yung 2 saka 3. Ayan na. Ayan. Sige nga, galawin mo nga. Yung piston.
Wala na. Ayaw, baka wala ka ng power. O, Wala walang na eh. play. O, malamang mga kapatid, ito stock up yung piston rings niyan. O, di ba? 2 piston rings saka isang oil ring. Malamang nag-stock up yon. Kaya ngayon, kumayod sa liner. Tapos yung pagkayod sa liner, yun yung naging singaw ngayon nung ano natin, cylinder natin, yung compression. Dito hindi masyado, pero may tama na rin. Tingnan nyo to uno. Oh. Diba? Mas kakaiba to doon sa 3 saka sa 2. Yung 4, pero hindi naman pwedeng umandar ang diesel engine ng isang piston lang eh. 2-stroke lang. Di ba? Hindi pwedeng isang piston lang. Dapat 4 na piston pa rin ang gagana, 4 na cylinders. Ngayon, kung yung dalawa dito, itong 3 at 4, damage, hindi po talaga andar yan. Kaya ang mangyayari, tignan nyo, napuno lang ng diesel dyan, hindi na talaga nagkakaroon ng compression at hindi na rin sasabog. Teka muna, kayong dalawa na estudyante ko, bakit ayaw sumabog? Ba't ayaw mag-power? Ba't ayaw mag-fire? Walang compression. Bakit? Nawala ng compression, ba't ayaw mag-fire? Tsaka ano na rin sir, isa sa dahilan niya, yung puro buga na rin siya ng diesel. Puro buga ng diesel, nalunod. Lunod na. siya. Oo. Ganon, ito. Anything na kinukompress mo, umiinit. Nag-ano siya sir, Mainit. mainit siya. Kaya habang kinukompress mo yon doon sa cylinder, habang packet na ganyan yung piston, mainit na mainit yan. Kaya nga walang spark plugs to eh. Oo. Sa gasolina, ang magpapa-ignite doon yung spark plug. May spark yun. Kuryente ang Oo, sa diesel, walang spark plug. Ito, walang glow plug. Pero bakit sumasabog? Ba't nagpa-power? Kasi nga ito ay compression engine. Di ba? Oo. Sa gasolina, ano siya? Spark engine. Kaya nga, kumuha ka ng isang langis doon. Ayun, yung nasa lamesa ko. Kaya nga itong mga diesel engine, pag bibili ka ng langis, ano yung dapat na langis na bibilin mo? Anong letter yung palatandaan kapag bibili ka ng langis na pang diesel? Di ba? Mayroon siyang letter ano? Ayan o, meron siyang letter C. No? Tulad nito. I sent ng any. Ito kasi, ano to eh, buy to. Hindi yung buy na ano ha. Dalawa. Ito buy, pwede sa gasolina, pwede sa diesel. So ito buy to, pwede to sa gasolina, pwede sa diesel. Ito nakalagay mga kapatid o. API SP. Pag sinabing SP, S, ano yon? Spark. Spark. Spark yun. Spark engine to. Pag sinabi namang ASEA C2, C3, may C. Compression. Dito, nawala yung compression. Hindi talaga yan sasabog. Ngayon, kung yung halimbawa, yung 1 at 4, kaya pa niyang mag-compress, hindi enough yung 2 cylinder. Hindi pa rin siya aandar. Hindi kompleto yung ano. Kahit 3, hindi pa. Sa mga ganitong klase ng makina. Pero sa gasoline, pwedeng 3, Pwedeng 3, kaya nga may mga 3 cylinders eh. spark plug. Oh, di ba? Kaya mga kapatid, no, yun lang in-explain namin sa inyo. Ito talaga due for overhaul. Kasi ang may-ari po nito ay hindi naman siya pupunta rito. Ang nagdala lamang po nito yung kapatid niya. Oo, kahapon sir. Kahapon nakasakay sa Tow tow truck. Ngayon, ang mga pinagawa daw dito, ayan oh, bagong-bago tong ano, yung feed pump. Oh. Tapos, yun nga, barado ang radiator. Walang tubig sir. Sobrang kalawang, walang tubig. Tapos yung mga hose niya, yan, puro kalawang, oh. Puro kalawang ito. Crunchy nga eh. Oh. Kaya ito, nag-overheat. At dahil dun sa overheat na yon, nag-stack up yung mga piston rings. Nag-stack ang piston rings, ayun na, nagkaroon na siya ng loose compression. Sa mga electronics naman, eto na mga kapatid. Ito, wala itong map sensor na katulad ditong hawak ko. O, Christian, alam mo to. Ito ay map sensor, ito ay spare ko. Itong map sensor na to. Ano ba ibig sabihin ng MAF? Mass airflow. Mass airflow sensor. Ito yung sumusukat ng hangin, no? Yung dami ng hangin, yung mass ng hangin na pumapasok doon sa intake manifold mo. Kapag ito nasira, ang kadalasan na sintomas, senyales, yung inapakan mo ng todo, yung accelerator mo, ayaw magalit. Hihintayin mo, nakaapak ka ng todo, saka pa lang aabante. No? Hindi katulad nung ano, yung iba na pag inapakan mo talagang Sibat kagad. agad. Lalo na yung mga Montero na Gen 2. No? Kaya nga meron silang sinasabing sudden unintended acceleration. Yung suwa. Ito, pag nasira ito, inapakan mo na yung accelerator, ayaw pang umabante, hihintayin mo pa.
Pero pag nire-revolution mo ng naka-neutral, Okay naman siya. okay naman siya. Pero pag may engine load na, yung abante na siya, ayaw umabante. Ito po ang sira niyan. Kulang ng hangin. Oo. Hindi niya nasusukat yung hangin na dapat magkaroon ng tamang mixtures si air at saka si fuel, Fuel kapag saka sira ito. Uutusan niya yung computer eh. Ngayon, kahit wala kayong scanner, kasi ito, ginamitan mo ba scanner? Hindi. Dalawa yung mayroong problema dito na sasakyan. Isang map sensor lang ang ipinang testing namin. Solve na. Solve na, sir. Okay, ano yung unang tinesting mo sa sasakyan? Yung Fortuner. Fortuner. Oo. Matagal na ring problema. Ang dami ng pinagawa. Ang sabi nung may-ari, pina-EGR daw. Na-cleaning agent. Pina-cleaning, pati turbo, gusto ipa-cleaning, lahat. Wala pa rin nangyari. Kaya nung iniwan kahapon, nung mag-asawa, na seniors, yung kanyang sasakyan, nag-grab na lang sila. Sabi ko, eto sir, bukas, i-check ko. Kakabitan namin ng map sensor yan. Sinabi natin, di ba? Opo. Sinabi ko, map sensor lang. Sa iba yan eh. Kung ano-ano pa sasabihin. Sira turbo, Turbo. Sa top overhaul, transmission. transmission. O kahapon, kausap ko yung may-ari. Sir, map sensor lang yan. At kanina, tinest drive ni Christian, sinubukan tong aming spare na map sensor. Ano nangyari? Ayun, sir. Mas okay na yung power niya. Okay na yung power. Aggressive na yun. Aggressive na. Pag Accelerator niya. apang mo accelerator, ibig sabihin, normal na. Wala nang problema. O Wala yan, nang galing delay. sa iyo yan ha. Wala nang delay yung ano. Wala nang delay. Meron pa kaming isang ganyang issue. Same map sensor din ang problema. Ano yan? Yung Ford Everest. Ford Everest. Ito, pakita natin. Halika, Rudy, samahan niyo ako. Kayong mga alalay ko ngayon. Kayong mga estudyante ko. Ito yung Ford Everest, mga kapatid. Itong Ford, aba ay nakagaya din ng map sensor kay Toyota saka kay Mitsubishi. Parehas. Tingnan nyo, parehas Ford Everest. Ito yung map sensor niya. Ito yung pang Mitsubishi. Itinesting namin ito diyan kanina. Ano nangyari, Christian? Parehas talaga. Pag testing mo nito, Okay na rin yung ano niya. Mas aggressive na yung arangkada niya. okay na rin. Paano tayo kikita kung palagi na lang ganun, paring June? Ito, binibisto pa natin. Map sensor lang pinalitan namin. Parehas na parehas. Ito pang Mitsubishi, ito Ford. Tapos na yung problema. Hindi man lang nahirapan, wala man lang tayong kinalas. Wala na. Naku, hindi ako kikita. Samantalang kayo ngayon, sisweldo kayo. Di ba, mga kapatid? At least nakakatulong po tayo. Hindi katulad nung tumitira kay Jeep Doctor na bakit daw binibisto ni Jeep Doctor yung pagpitik nila dun sa odometer. Ngayon, pakita natin tong Fortuner. Ito po yan, mga kapatid. Ito po yung Fortuner na pinalitan din ng map sensor. Nasaan yung map sensor nito? Ito. Tingnan nyo. Yan, may nakalagay talaga na Toyota. Ito, sira pa to. Di ba? Opo, sir. Hindi pa dumarating yung binili natin. Ito, pang Mitsubishi. Spare ko kasi to eh. Ito talaga, pan-testing namin. Yan. Ito lang din ang sira niya, map sensor din. Wala na tayong ibang ginalaw dito, di ba? At okay na po itong Fortuner na ito. Kaya swerte, yung mga may-ari ng mga sasakyan na dahil nga sa nagbablog tayo, ipinapakita natin sa vlog yung mga problema ng sasakyan nila. Ngayon, ang request ko na lang sa'yo, na-check mo ba ang nito? Imbestigahan nyo rin kung kailan napalitan ang timing belt. No? Baka mamaya, naayos natin yung map sensor, yung palang timing belt, Naputulan ng timing belt. May problema pala. So, yan. Yung mga trabahong auto-runs, hindi mo kailangan manloko, hindi mo kailangan mampitik ng odometer para kumita ka. Magkano ang map sensor? Ang pagkakaalam ko, 10,000 pataas yan. Ang presyo, depende sa supplier. Kung si Casa, kung si Banawe ang magsusupply. Pero ang importante, ito lang ang problema niya. Map sensor lang. Halos nagkakapare-pareha sila ng mga pyesa. Kaya kung meron kang spare na pyesa, madali mong malalaman ang problema ng mga sasakyan na ipinapagawa po sa iyo. Pero Rudy, nagtataka ako. Itong Fortuner na to, isara mo nga yung hood. Tataka ako dito. Parehas lang to nung Fortuner na ginagawa mo pang isa na yon. Yung itim. Bakit parang mas mataas ito? Wala ba silang ginalaw dito? Stock pa ba to? Ang taas Samantalang yung Fortuner na to, Rudy, halika, ano ba ang problema nito? Ito mababa.
Ito, ano, nagpalit na sila. May damper, sir. Naglifter na. Okay. So ito namang Fortuner na to, mga kapatid, ang problema nito, Rudy, anong problema? Low power. Low power. Saka- Low power din. Fuel May knock. low power din yung ano yung Fortuner na puti Fuel knock, sir. Malagatak. Malakas ang fuel knock. Oo. Kaya hindi mo na pinagsuspetsahan to. Oo, sir. Kasi may fuel knock. May fuel Ano knock, pinagsuspetsahan mo? Injector po. Injectors. O anong problema ng injector? Sira ba? Pina-check natin sa central. O ano sabi ni Central? Ano? Sira lahat. Sira lahat. Low delivery. Oh, ito naman si Central. Tuwing December lang kami binibigyan ng regalo. Kasi ba mga kapatid, sigurado, pag yung mga injectors na yan, nagpa-simulation tayo ng computer simulation, diyan kay Central, malalaman mo talaga kung ano ang issue, kung ano ang problema. Yung iba, kaya nagkakaroon ng patsamba-tsamba at ano tawag doon, yung trial and error, dadalhin nila sa mga ordinaryong calibration. Ito namang si ordinaryong calibration, okay na yan. Kasi maganda yung buga. Buga lang yung tinitingnan. Buga lang tinitignan. Physical lang. Hindi nila alam yung mga electrical. injectors na electronics. Yung electronic kasi masilan. Maselan at may mga solenoid sa loob, may mga electronic parts po doon. Hindi lang yung nozzle tip ang titignan mo. Ang importante doon, yung mga solenoid na nandun, yung electronic parts na nandun, ang makita ng computer kung gumagana ng maayos. Yung tinatawag nating backlick. Backlick, sir. Oo, di ba? Hindi bakla, backlick. So pagka ang backlick malakas, sigurado na yan. Injector. Papalya yan. No? Yan yung tinatawag na ano yung hinahanap natin na hindi natin makita sa labas. Ano yun? Yung large Large leak. leak detected. Sasabihin ng scanner, Sana large na yun. leak. Mitsubishi. Oo, large leak detected. Nasa loob kasi yung injector. Oo, biro mo, hinahanap ni Christian. Sir, wala naman ako makitang leak doon sa labas Fuel lines. sabi ng scanner, large leak Large leak. Kasi dapat yung injectors, kokontrolin niya yung return. Di ba? Dapat kontrolado, hindi pwedeng malakas ang return. So pagka malakas ang return, kinukonsider yon yung scanner na nagli-leak siya. Malakas, kaya large. Di ba? So yun po yun. May problema yung return niya, may problema yung backleak niya. Ang sasabihin ni scanner, large leak detected, hahanapin mo naman ngayon yung leak, kung ano-ano papapalitan mo SCB, ECB. no, ano pa, yung common rail sensor. Tapos darating ka pa doon sa high pressure pump, kasi leak Yung pala. Limiter pa sa pressure. Ay, common rail, may limiter May pa yun. limiter pa yun. Sasabihin nila, sira, tabibiling ka nung sensor na yun. Ang may problema pala, yung injectors. Kaya kami dito, aral na sila Rudy, kapag may mga ganyang issue, tanggal ng injectors, ipapatest kay Central, flow test, saka simulations. Pag sinabi ni Central na okay, di ba, balik sa amin. Malaking problema yun. Oo. Kasi maghahanap kami ng sira. Hanapin saan Oo. nag-leak. Hanapin mo yung issue. Ngayon, sinabi ni Central, all failed. Bagsak lahat. Bagsak lahat, gaya nito. Di ba? Kaya sasabihin ngayon namin doon sa may-ari, Sir, 4 na injectors mo sira. Ginagamit lang natin itong mga instruments, itong mga paraan na yan, no, para mas bumilis po ang ating trabaho. O ito, Rudy, nakita mo, ang kinis-kinis na nung dinating dito to. Di ba? Nakatow pa to Nakatuwing to, sir. Di ba? Kasi hindi umi-start dahil sira yung alternator, may electrical problem. Ngayon, maayos na. Matindi yung banat ng pintur namin. Ginawa niyang matte itong yung rain gutter, Maganda palang tignan pagka pininturahan mo ng matte yung rain gutter. No, naka-matte block siya. Tapos ito mga kapatid, bagong hilamos po yan. Ng ating mga pintor, si Paul, saka si Bogart. No? Magaling po. Ito yung butas ang bubong dito dahil sa tindi ng kalawang. Tingnan nyo, may mapapansin ba kayo na ito ay nilatero? Ang kinis-kinis po niyan. Pati yung loob po nito, iyan yung bulok, yung trunk, pati doon sa flooring. Ito na, maayos na. Kailangan na tong madala doon sa may-ari dahil nami-miss na rin po nung may-ari itong kanyang sasakyan. Si Neil. Si Neil, na nandyan po sa Central. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Tandaan nyo po, dito sa Autorans, bawal ang lokohan. Pero kung may mga pagkakataon na tumatagal ang trabaho namin, dahil sa may mga sira talagang mahirap gawin. Mahirap hanapin. Mahirap hanapin ng pyesa. Pyesa, Troubleshoot. May mga ganyang issues din po kasi na dumarating sa amin. Pero makakasigurado po kayo, hindi po namin kayo lolokohin. Mga kapatid, maraming salamat. Batiin mo na yung 2 anak mong kambal.
Pangalan? Peter saka Simon. Simon, saka si Simon. Peter. Ang asawa mo? Lee. Ayan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.